Wala naman po siguro sa atin, nung gumising tayo kaninang umaga, nasabi kagad natin sa sarili natin, alam mo, parang gusto ko magpatukso ngayong araw na ito. Wala naman siguro, no? We have good intentions not to fall. We have good intentions para hindi bumagsak sa kasalanan. Kaya nga, ang pinaka-effective arsenal ni Satan, pandaraya. Dadayain niya tayo, ipapakita niya na parang nami-miss natin yung maraming bagay. At kapag ang temptation ibinigay sa atin ng kaaway, tumitindi lalo siya kapag nagre-reason tayo, okay lang yan. I can handle it. Yun ang first stage eh. Hindi mo ma-recognize yung bigat. Ang mas nare-recognize mo, kaya ko siya. Let me give you some hope. Kahit gaano kasatel ang temptation, lahat ng strategy ng kaaway, pare-pareho. Yung schemes ng kaaway, the same. Parehong schemes na ginamit niya kay Adam and Eve, gusto niyang gamitin kay Jesus. Bakit bumagsak si Adam and Eve? Dahil sa pagkain. Ano ang unang temptation niya kay Jesus Christ? Turn these stones into bread. Wala siyang bagong diskarte. Lahat ng diskarte ng kaaway paulit-ulit. At kung mare-recognize lang tayo at may-educate tayo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, do not allow the enemy to outsmart you by not knowing and being unaware of Satan's schemes. Huwag niyong hahayaang ma-deceive kayo, ma-outsmart kayo ng kaaway kasi hindi niyo alam ang diskarte niya. Kasi ang diskarte ng kaaway paulit-ulit. Hindi nagbabago ng diskarte. Kaya sabi ni Apostle Paul sa atin, mag-ingat kayo. Parehong strategy niya, ginamit niya kay David. Yung same strategy, ginamit niya kay Samson, parehong-pareho. Yung sa Garden of Eden, ganun din. Sa wilderness, ganun din. 10 taong ka nang naloko. Magpapa-11 ka pa ba? Satan will make you focus. Ito yung binawal ng Diyos. So pagmumukha ni Satan na madamot ang Diyos, so hindi mo ma-recognize ang temptation kasi nagmumukhang masama ang Diyos sa'yo. Alam mo, magbisyo ka, maraming nawawala sa'yo pag di mo yan ginawa. Alam mo, mas masarap gumawa ng mali kaysa mamuhay na kasama ang Diyos. Sasabihin ni Satan, alam mo, ang sex, physical lang naman yan. Huwag ka maniwala doon sinasabi ng pastor niyo. Sex is just physical. Okay lang tignan mo, hindi mo naman nahahawakan eh. Pag nahawakan mo na, okay lang hawakan mo, hindi mo naman titikman eh. Pag natikman na, okay lang tikman mo, hindi mo naman ngunguyain eh. May progression. Ididisib tayo ng ating kaaway. So we really need to learn how to recognize it. Recognize the temptation, and more importantly, recognize the cost of this. Kung gagawin ko ito, magbibigay ito ng pansamantalang kaligayahan, but my family will suffer in the future. And with that, you will start to realize this is a deception. And you should know who you are and whose you are. You cannot resist the devil kung hindi mo kilala kung sino ka. Amen? Sa palagay mo, yung suot ng katabi mo ngayon, kung papatalunin natin siya sa swimming pool, tatalon agad siya na hindi siya magbibiyes? Malamang hindi. Kasi mahal tong suot ko. Favorite ko tong damit na ito. Mahal kaya pagkakabili ko dito. And many of us, kaya madali lang sa ating tumalon sa kung saan sa ang ilog kasi hindi natin nare-realize yung meron tayo at kung sino yung Diyos na ating pinapanampalatayanan. But once you realize that you are the Son of God, you are redeemed, bought with a price, you are forgiven, God has bled, died for you and for me, hindi mo basta-basta bibitawan yung bagay na meron ka. Kailangan malaman mo, anak, yung worth mo. Wag na wag mong ipagpapalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Wag mong ipagpapalit ang joy mo, wag mong ipagpapalit ang peace mo, wag mong ipagpapalit ang love mo. Akala natin, kama ang makakapagbigay ng pahinga. No, bed doesn't guarantee rest. Food doesn't guarantee appetite. Come on, I'm talking to somebody. Vacation doesn't guarantee rest. Hindi lahat na nagbabakasyon nakakapagpahinga. Sino sa inyo nararanasan nyo, nagbakasyon kayo, pagbalik nyo, mas pagod kayo? That's the Esau syndrome. Pinagpapalit natin yung eternal sa temporal. Watch out for that. Kasi yung mga bagay na ino-offer ni Satan ay pansamantala lamang. We are trading the eternal for the temporary. What do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? And I love this part. Sa last part, gusto ko to eh. Is anything worth more than your soul? Anong benefit na makuha mo ang lahat ng bagay pero you lose your soul? May pera ka, may sasakyan,
sikat ka, successful, meron kang protection, meron kang security, but you lost your identity while getting it. What good is it? By the way, this is not my word. This is the word of our Lord Jesus Christ Himself. He said, it's not worth it na ipagpalit ang eternal sa temporary. Huwag niyo ipagpalit ang inheritance at blessing sa lugaw at sopas. It's not worth it. Okay, you are free to decide what you want to do, but you are not free from the consequences of that choice. Iso syndrome yan. Ang reality ng buhay, we make a decision and we have to live with the decisions that we make. Yan talaga totoo eh. Ano, mahal na mahal tayo ng Panginoon, ipinapaalala po niya sa bawat isa sa atin, it's not worth it. Parang may puwang sa puso mo na kahit anong isaksak mo, hindi kasya. Alam niyo yung laruan pambata na may star, may square, yung star hawak mo, hindi magkakasya sa square. Pag square ang hawak mo, hindi magkakasya sa circle. Kahit gaano ka-cute yung hawak mo, hindi porke nasa kamay mo, fit. Amen. Hindi porke cute, fit. It looks cute, but the question is it fit? Cute siya, pastor eh. Pinapakilig niya ako eh. Ang tanong, siya ba ang gusto ng Diyos na iyong pakasalan? Or maybe ang sinasabi ng iba, pastor, happy naman po ako sa trabaho ko. Happy po ako sa boyfriend ko, pastor. Happy ka naman, pero ang tanong, will ba ni Lord yan? Pastor, huwag ka naman ganyan. Pag happy usapan, happy lang. Walang will ni Lord. Basta ako, masaya ako eh. Because I have to remind you, my friends, ang pagtawag ng Panginoon sa buhay mo matindi. Ang pagtawag ng Panginoon sa buhay mo malayo. Katulad ni David, David had a great call in his life. Grabe ang pagtawag, grabe ang plano, grabe ang layunin, grabe ang destiny na nilaan ng Panginoon para kay David. Si David, mga kapatid, may destiny. And I hope busy kayo ngayon sa pagtupad ng destiny at purpose ng Diyos at hindi sa Netflix. Hallelujah. Kasi may pagtawag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And we know the story. Pagkatapos siyang inanoint, hindi siya dumiretso sa palace. Tinalo niya si Goliath. David became hero overnight. Naging bayani siya. Nag-serve siya sa palasyo. He became popular. Kung si David may Instagram, he probably has 5 million at least followers on Instagram. Ang promotion mabilis, ang kasikatan mabilis. It seems like everything in David's life is good. Yung calling parang natutupad. There is a call. And then, the fall. Even though you have a great call, all of us are prone for a great fall. David was not supposed to be there. Kaya nangyari. But he decided to stay. Alam niyo, pag binabasa ko yung story na to ng kay Bathsheba at kay David, ang lagi kong iniisip, this is a temptation issue. But I was corrected. Just a few days ago, I realized what happened in 2 Samuel 11 is not a temptation issue. It is a location issue. You are at the wrong place at the wrong time. Alam niyo mga kapatid, posible kaya tayo natutukso kasi nasa lugar tayo na hindi naman dapat natin puntahan at hindi naman dapat pinupuntahan natin. Some of us are being tempted because we are in a place that God did not ordain us to be. Parang sa buhay natin, most of the time kaya tayo natitempt, kaya tayo bumabagsak, kaya kahit may call, may fall, is because we are in the place of defeat instead of a place of victory. Nasa maling location. Kapag tayo bumabagsak, mga kapatid, nakakalimutan natin that we are bought with a price. Kapag tayo bumabagsak, kapag tayo nadadapa, nakakalimutan natin that greater is He that is in us than he that is in the world. Nakakalimutan natin sa ating pagbagsak that we are called, that we are chosen, you are redeemed, and the victory we have is in Christ. Gusto ng Diyos magpatuloy ka sa paglakad. Gusto ng Diyos na magpatuloy ka sa paglilingkod. God wants you to recover from a fall, and God is so faithful with that promise.
Ang pagbagsak natin, ang pagkalugi natin, ang pagkatanggal natin may look like a mistake. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, nagkamali ka po yata. Mali po yata yung address na pinagdala nyo ng problema. Hindi po sa akin yan, sa kapitbahay ko po yan. Nagbe-videoke ito hanggang alas 3 sa madaling araw. Ito ang deserve ng mga pagsubok sa buhay. It may look like a mistake, but God knows exactly what He is doing. Kung inalaw ng Panginoon na mangyari sa iyo, para sa iyo talaga yan. Pero hindi ibig sabihin na kinalimutan ka ng Panginoon. Kasi kahit na matuwid, nabubuwal din. Pero tiyak ang pagkabangon nito. Bakit? Kay Lord ka nakakapit eh. God knows that you will fail. God knows that you will fall. God knows that you will lose. God knows that you will mess up. But you are not defined by your failures unless you stay there. Unless you stay there. Because when you get up, you will be defined by what you overcame. Listen to me. In God, you are not a permanent loser. Ang identity mo natatied up lang sa circumstance mo if you stay there. You are not meant to stay there. You are meant to dress up and move. Amen? Ang question, paano ka magre-respond kapag ikaw ay bumagsak? How would you stand up after that loss? How would you stand up? How would you respond? So, we are defined not by our failures. We are defined by our response to the failures that we have encountered in our life. Lord, bakit nangyari sa akin to? Lagi naman ako malapit sa iyo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo. Ba't ang hirap-hirap ng buhay? Sino ba nagsabing madali ang buhay? Nobody said it was easy. Sabi nga ng Coldplay chapter 3 verse 16. Amen? Sino ba nagsabi sa atin na ang pangarap madaling makamtan? Sino ba nagturo sa atin na ang success madali lang akyatin? Wala. Tayo lang ang nagsabi sa ating sarili, walang pangarap na madaling makamtan, walang success na madaling ma-achieve. Mahalaga yung response mo sa mga pagbagsak ng iyong buhay. Get up and prepare to live. Get up and prepare to walk away. Nangyari na ba sa inyo to, na may natanggap kayong blessing mula sa ating Panginoon, na kahit ikaw hindi ka pa kapaniwala na binigay sa iyo ng Lord, na wala kang ibang nabanggit kundi, wow. Nung nagpe-pray ka, aw. Pero nung na-receive mo yung blessing, hindi ka makapagsalita, sabi mo na lang, wow. May mga ginawa ba ang Diyos sa buhay mo na hindi ka makapaniwala dahil sa faithfulness ng Diyos at nasabi mo na lang, wow. Tinaningan ka ng doktor pero buhay ka pa rin ngayon, wow. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral pero maganda ang takbo ng buhay mo, wow, sana all. Napopromote ka every 3 months, wow. Hindi ka nag-apply, natanggap ka pa sa trabaho, wow. Talagang wow yun. Nakaka-amaze minsan gumawa ang Panginoon. Nakaka-amaze, sa totoo lang mga kapatid, si Peter, lumalakad na siya dun sa miracle, di pa niya alam na totoo. Amazed na amazed siya. Hindi kayang i-comprehend ng isip niya na lumalakad na siya sa pagpapala. And minsan tayo, nasa gitna na tayo ng blessing, hindi tayo makapagpasalamat kasi hindi tayo makapaniwala. Ang dami-daming deserving, pero bakit ako pa? Ang tawag dyan, grace. Grace is for the undeserved. It is unmerited favor of the Lord. You don't deserve it, but God gave it anyway. Prepare to be blown away. Prepare to be blown away. Kaya umiiyak si Jacob doon sa Genesis 27 because he realized, pinagpalit ko yung gusto ko talaga sa gusto ko lang ngayon. Mga kapatid, let me preach to you a little bit. Wag mong ipagpapalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Wag mong ipagpapalit ang joy mo, wag mong ipagpapalit ang peace mo, wag mong ipagpapalit ang love mo. Kasi hindi mo mabibili yan sa SM. Kahit walang quarantine, walang peace sa SM. Kahit walang quarantine, walang joy sa SM. But unfortunately, ipinagpapalit natin ito. Akala natin, kama ang makakapagbigay ng pahinga. No, bed doesn't guarantee rest.
Food doesn't guarantee appetite. Come on, I'm talking to somebody. Vacation doesn't guarantee rest. Hindi lahat na nagbabakasyon nakakapagpahinga. Sino sa inyo nararanasan nyo, nagbakasyon kayo, pagbalik nyo, mas pagod kayo? That's the Esau syndrome. Pinagpapalit natin yung eternal sa temporal. Watch out for that. Kasi yung mga bagay na ino-offer ni Satan ay pansamantala lamang. We are trading the eternal for the temporary. And then what will happen? Alis na ako sa church. Di na muna ako magsaserve. Iyak tayo, no? Di na mo ako na ako aatin. Ang ating commitment ngayon, yung ating devotion, naging emotion na, as I've said kanina. Kasi di mo na feel. Because you felt guilty, nahihiya ka, feeling mo, hindi mo natupad yung pagtawag ng Panginoon, huminto ka na umati ng link-up group, o kaya naman, late umati ng link-up group. Minsan, kung kailan na lang natin gusto umatin, kung kailan tayo maluwag, o minsan, kung kailan na lang natin kailangan ng Diyos. By the way, that's a lie. Kasi lagi natin kailangan ng Panginoon. Kaya pala sabi ni Jesus sa Matthew 19, may mga nauunang nahuli. At may mga nahuhuling nauna. Anong difference? Choice. I want to help somebody today before I close, mga kapatid. Ingat tayo sa Esau syndrome. Amen? Mga kapatid ko, na nasa ibang bansa, nasa ibang panig ng Pilipinas, ingat po tayo sa Esau syndrome. Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang babala ng ating Panginoong Yesus? Sabi ng Matthew 16:26, what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? And I love this part. Sa last part, gusto ko to eh. Is anything worth more than your soul? Ano benefit na makuha mo ang lahat ng bagay pero you lose your soul? May pera ka, may sasakyan, may sariling bahay, hindi po masama ang bagay nito. Sikat ka, successful, meron kang protection, meron kang security, but you lost your identity while getting it. What good is it? By the way, this is not my word. This is the word of our Lord Jesus Christ Himself. He said, it's not worth it na ipagpalit ang eternal sa temporary. Huwag niyo ipagpalit ang inheritance at blessing sa lugaw at sopas. It's not worth it. Okay, you are free to decide what you want to do, but you are not free from the consequences of that choice. Esau syndrome yan. Ang reality ng buhay, we make a decision and we have to live with the decisions that we make. Yan talaga totoo eh. Ano, mahal na mahal tayo ng Panginoon, ipinapaalala po niya sa bawat isa sa atin, it's not worth it. Tsagain mo na kapatid yung 4 years para makagraduate, gumanda ang buhay, kaysa nagsaya ng 4 years after that, delikado buhay. Lifetime ang kapalit ng ating mga everyday decision. Huwag tayo magpakasaya ng ilang taon para sa habang buhay na sakit, na difficulty. Sabi nga nila, pain now, gain later. Masakit mag-exercise. Pero para maging healthy ako, I'll do it. Hallelujah. Nakaka-tempt mag-Netflix kaysa mag-link up group, okay. Pero after ng Netflix, minsan wala na. Minsan nga, pagkatapos ko manood ng Netflix, natakot pa ako eh. Kasi pinapanood ko horror, pero mo nagbabayad ka ng subscription para takutin yung sarili mo. Come on. Sabi ng Bible, sabi ng writer ng Hebrews, ingat tayo sa Esau syndrome, mga kapatid. Ilagay nyo nga po sa comment section, it's not worth it. It's not worth, sabi mismo ng ating Panginoong Yesus yan. And because of the wrong decision of both David and Esau, pareho sila eh. Dahil nakita ni David, wow, she's beautiful. Dahil nakita ni Esau, wow, mainit. Sarap po. Bagong luto. After that temporary joy, their lives and destiny were changed forever. Dapat Abraham, Isaac, and Esau yun eh. Naging Abraham, Isaac, and Jacob. Because even though you have a call, all of us are prone to the fall. Ang interesting, pareho silang umiyak. Si David umiyak, pinagdasal niya sa Panginoon, huwag mamatay yung kanyang anak eh.
na bunga niya kay Bathsheba? Pinagdasal niya. Yun yung unang anak niya bago si Solomon. Yun yung unang anak niya Pero namatay pa din. Si Esau, after makuha ng kanyang kapatid yung blessing, anong sabi ng Bible? He wept bitterly. He wept out loud. Sino sa inyo ang makakapag-agree sa akin na hindi porke iniyakan mo magbabago? Kahit gaano kalakas, kahit gaano karaming uhog, kahit gaano karaming luha, yung consequences, kailangan mo na talagang tiisin at pagdaanan. Umiyak sila, but their destiny is not changed. They have to live with the decision that they've made. They fell. But I have a good news for you, mga kapatid. In case you're watching this sa inyong kitchen o habang naglalaba, umaaring background nyo ako bago makatulog. Or maybe you are watching this with your whole family and all of that. Maybe you're watching this from Greenland, from Iceland, kayo si Benjen. God wants you to recover from a fall. Leave it in the chat, mga kapatid. God wants me to recover from a fall. God wants you to recover from a fall. God wants your family to recover from a fall. Anumang pagbagsak, anumang maling desisyon, anumang naging dahilan para tayo madapa. Maybe it's our choice, maybe choice ng magulang natin, maybe choice ng mga ninuno natin. God wants you to recover from a fall. Ayaw ng Diyos makita na bumagsak tayo, nananatili tayo nakabagsak. God wants to lift you up. Gusto ng Diyos magpatuloy ka sa paglakad. Gusto ng Diyos na magpatuloy ka sa paglilingkod. God wants you to recover from a fall, and God is so faithful with that promise. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10? I will end with this. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Pero bumagsak pa rin ako, Lord Pastor, bumagsak pa rin ako May kasunod pa yung verse. Huwag kayong mag-alala, para sa inyo to. But when you are tempted, when you fall, He will show you a way out so that you can endure. Are you receiving this, mga kapatid? Are you hearing what I'm saying to you right now? Hindi daw tayo bibigyan ng Diyos ng temptation na hindi natin kayang i-endure. Pero in case, bumagsak ka pa din. Kasi alam ng Diyos, babagsak Kaya nga dinala ang ating Panginoong Hesus dito kasi alam niya we cannot make it without our Lord Jesus Christ. That's why Jesus is the best thing that ever happened to us. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Lord through Apostle Paul, but when you are tempted, when you fall, God Himself will show you a way out. He is the way out. He is the way out. The finished work of our Lord Jesus Christ is our way out. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Ipapakita ng Lord sa inyo ang way out. So kung katulad ka ni David and Esau na umiiyak sa iyong pagkakamali, do not allow your falling to define your calling. Bumagsak tayo. Nagkamali tayo. We made the wrong decision, but the fall is temporary. And the call is eternal. The fall is just temporary. Ang falling temporary, ang calling eternal. Hindi mababago ng falling ang ating calling, mga kapatid. Let me give you an important life advice. Listen to me. Leave it in the chat. Do not concentrate on the fall. Concentrate on the call. Huwag ka mag-concentrate sa pagbagsak. Ang pagtuunan mo ng pansin, may pagtawag ang Panginoon sa akin. God can work all things together for the good of those who love God. Bumagsak ako, nanghina ako, umiyak ako, I wept bitterly, but I can rise up. Jesus died for me. I can live the new because I can live the old. Thank you, Jesus, for the finished work of Jesus. My life advice, mga kapatid, huwag kayong mag-concentrate sa fall. You have a calling, you have a purpose, you have a destiny. Always remind yourself, I have a calling. My destiny is always greater than my history. So stop fixing your past and start fixing your future. I always say that because the best is yet to come. We ain't seen nothing yet.
The best days are ahead of you. The worst days are behind you. It's all over. The falling is all over. But the calling of God in your life remains the same. He called you for a great purpose. May purpose ang ating Come on, worship team. Can you join me here? Amen. The Lord is good. The Lord is faithful. He will not allow the temptations na pabagsakin tayo. But when we fall, when you are tempted, allow God to show you the way out. Allow God to show you how good He is. Allow God to show you how merciful He is. Allow God to show you how gracious He is. He is gracious. He is merciful. He can give you chances after chances after chances after chances. Because yes, nakita ng Lord ang ating falling, pero nakikita rin ng Panginoon ang ating calling. Do not concentrate on your fall. Concentrate on your call. The best days are ahead of you. The best is yet to come. God is a good God. Come on, lift your hands wherever you are. Maybe you are in your kitchen. Maybe you are in your living room. Raise your hand if you can. Raise your hand in the comment section. The Lord is good. The Lord is faithful. Come on. Come on. Give Him a shout of praise. Come on, church. I see you. I see you guys. God sees your heart. Thank you, Jesus, for your calling. Thank you for my falling. Salamat, inaahon mo ako sa aking pagbagsak. Salamat, Panginoon, tinulungan mo ako makaahon. Salamat, Panginoon, dahil mas mahalaga ang calling kaysa sa falling. Lord, from now on, the now is important. Right? The decision now is important. Pero alam nyo kung ano yung totoong decision na mas maganda? Hindi lang yung now. Hindi lang yung from now. Kundi yung from now on. Yung on. Importante yung on eh. Hindi lang from now. Kasi sa atin, may New Year's resolution. Alam nyo, marami sa atin, hindi naman New Year's resolution ang kailangan. Kailangan natin life change. Hindi from now, kundi from now on. From now on, I will walk in the finished work of Jesus Christ. From now on, I will walk in the victory that God has set before me. From now on, I will remind myself, greater is He that is in me than he that is in the world. From now on. From this day forward. Thank you, Jesus, for the great call. Salamat, Panginoon, gracious ka. That even my worst sin cannot stop you from loving me. Thank you, Jesus, na kahit ako'y bumagsak, nagkasala. Maraming nasira because of my decision. Hindi worth it yung mga pinagpalit ko sa mga bagay na alam ko makakapagbabago ng destiny ko. But thank you, Lord, that all things work together. Lord, patawarin mo ako, pinilit ko yung hindi naman kasya. Patawarin mo ako, Lord, alam kong mali. Tinuloy ko pa rin. Alam kong madidisplease ka, tinuloy ko pa rin. Alam kong hindi mo will, ginawa ko pa rin. Pero sabi ng Panginoon, okay, we've done it. Now we're crying. But God wants you to be reminded, I am, Jesus said. God said, I am faithful. Sometimes, hindi mo alam paano mo lalagpasan, hindi mo alam kung paano mo aayusin ang family mo, hindi mo alam kung makagraduate ka pa, hindi mo alam kung magkakaroon pa ng magandang career. Feeling mo, nagkamali ka ng kursong pinuntahan, feeling mo, nagkamali ka ng in-applyan, feeling mo, mali ka ng pinasukan trabaho, feeling mo, mali yung career na pinili mo, feeling mo, wala ka ng pag-asa makapasa, feeling mo, wala ka ng pag-asa magtagumpay. Pero ang sabi ng Panginoon, let me just remind you again, God is faithful. He will show you a way out so that you can endure. Ayaw ng Diyos sa sumuko, kapatid. Kaya niya pinapakita ang daan palabas sa mga bagay na ito because God wants you to be reminded all these things that you've done, the good and the bad, can work all things together for the good of those who love God. So from now on, I will watch out for the Esau syndrome. I will never trade. Hindi ko ipagpapalit ang joy sa temporary happiness. I will never ever trade yung kapayapaan sa temporary happiness. I will never ever trade yung mga bagay na eternal kaysa sa mga bagay na from now on, Lord. Come on, make a commitment, church. If you can make a commitment in the chat, make a commitment in the Lord. Alam ko maaaring may mga ibang tao dyan sa bahay ninyo, but I want to encourage you to raise your hands. Come on, come on. Come on. I cannot see your face, but God sees your hand. God sees your heart. God is there wherever you are. God is in your kitchen. God is in your living room. Come on.
Let's give Him the shout of praise. Oh, come on. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord.